Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Hi everyone! Today gagawa tayo ng pork tapa. So, i-share ko sa inyo yung recipe na lagi kong ginagawa para sa aking pork tapa. So, pwede nyo rin itong gawin sa beef. Like kung gagawa kayo ng beef tapa. Okay. Pero I prefer kasi pork. Dahil mas mabilis siyang lutuin. At saka syempre mas mura. Usually nag-stock na ako nito sa ref or sa freezer rather. Para every time na madalian luto, kailangan makakain ka agad, gutom na, ganon. So ito yung piniprepare ko na. Itong meat ko, binibili ko to sa SNR. Ito yung tawag ay pork moksal. Pero pwede rin kayo makabili ng mga ganitong cut sa ibang grocery stores. Minsan ginagamit ko yung bacon cut or yung sukiyaki cut o kaya yung ginagamit pang samgyupsal. Basta manipis siya. Kagaya nito. Or pwede kayong bumili ng kasim tapos hihiwain na lang ng maninipis. Kasi pag mas manipis, mas mabilis lutuin. At mas kumakapit yung lasa ng marinade natin. Okay, so simulan ko na. This is just 1 kilo of pork. Madali lang yung aking mga ingredients. Ito yung madalian or pinakamadaling paggawa ng tapa. Ito ay Mama Sita's Barbecue Marinade Mix. So, yun yung lagi kong ginagamit. Then, ito naman ang ating kalamansi. Mga 1/4 kilo yung gamitin nyo. Ito, 2 bulbs of garlic. Ganyan yung pag-chop ko sa kanya para hindi siya madaling masunog pag niluluto. Okay, mix lang. So, hindi ko na siya nilagyan guys ng asin, hindi ko na nilagyan ng suka. Kalamansi yung ginamit natin. And ito naman yung ating pepper. So, madaming pepper para mas masarap. Kasi hindi ako nag-stock ng yung crushed pepper na. Talagang freshly crushed. Kasi iba pa rin yung amoy pag yung bagong crushed yung pepper. Bango, tsaka lasang-lasa mo siya. Kasi di ba nawawala yung amoy at saka yung bango ng mga crushed na. Tapos mas marami kang kailangan ilagay. Okay. Ito guys, you will never go wrong sa barbecue marinade na ginamit natin. Yung Mama Sita's. Okay. Mix lang natin. Pag kulang yung sauce nyo, hindi masyadong lubog yung pork nyo, pwede kayo magdagdag ng barbecue marinade mix. So, may sugar na yon, may alat na siya, tsaka may seasoning na yon. So, hindi na kayo maglalagay ng iba pa. So, very easy, di ba? Tsaka hindi kayo magkakamali. Kahit mapadami siya, hindi magiging maalat yung inyong tapa. Okay, so ilalagay ko na. Yan, i-dredge nyo lang. Maisaw-saw siyang mabuti dun sa marinade. So, di ba napaka-simple? Ginagamit ko din to pag nagba-barbecue ako eh. Ganitong mixture din ang ginagawa ko. Actually, ang tapa parang barbecue lang ang marinade niyan. Kasi, hindi mo nga lang iihaw, piprito mo siya. Pero, wala siyang mga ketchup, yung mga ganon. Diba, usually ang barbecue may ketchup, nilalagyan pa nila ng ganon. So, yung tapa, ganito lang. Sarap nito pag matagal na siyang naka-marinate. Tsaka sobrang lambot na rin ng pork, mabilis iluto. Yan, so simula nung gumawa ko nito, talagang paulit-ulit na akong gumagawa. Okay, tapos na tayo. Ayan, diba? Titingnan nyo kung kulang. So, magdadagdag ako ng mga 1/4 lang.
So, ang total ng barbecue marinade mix na nilagay ko dito ay 3/4 cup lang. Ayan. Para generous yung ano niya, marinade. Okay, so that's it. Dadagdagan ko lang siya ng pepper. Kasi mahilig kami dito. Masarap to. Overnight marinate nyo muna bago nyo iprito, okay? Kasi yung iba, sobra, stock nyo sa freezer. Ayan, so hawakan natin. Okay, so next step natin guys ay ilalagay natin to sa ating ref, no, for overnight para ma-marinate siya. Bukas paggising nyo, baliktarin nyo lang para yung ilalim naman yung mapunta sa ibabaw. At para totally ma-marinate siyang mabuti bago ipo-portion natin and then i-stock natin sa freezer. Okay, so balikan ko kayo after natin ma-marinate yung ating tapa for 24 hours. Okay guys, so after natin ng marination ng ating tapa, ito ay 24 hours kung minarinate. So pwede rin naman overnight lang. Wala namang problema doon. Malasa pa rin siya kahit na overnight lang. Ayan. So mawala na yung sauce niya o yung marinade. Sinipsip na lahat ng karne. Kaninang umaga, binaliktad ko to. No, so, minix ko siya ulit na pag ganyan. Yung mga nasa ilalim, nilagay ko sa ibabaw para magpantay yung marinade ng ating tapa. Ang bango! Amoy garlic na amoy kalamansi. Yan. So, pwede na natin siyang i-portion. Pwede nyo na siyang ilagay sa mga container. Tapos, i-freeze nyo. Okay. And then, kukuha na lang kayo kapag iluluto. So, I would suggest na kung gaano kayo karami magluto, ganun nyo siya ipapak. Since wala itong preservative, guys, wag labas-pasok sa freezer. Like, for example, kukuha kayo, itotow nyo, tapos yung matitira sa tinow nyo, i-ref nyo na naman, or i-freezer nyo na naman. So, madaling masisira at magkakaamoy ang karne. Kaya, dapat, kung ano lang yung lulutuin nyo, yun lang yung ilalabas nyo sa freezer. So, you can use yung mga ganitong container. Kasi kami, konti lang naman magluto. Pwede rin yung mga ganitong container. May pre-portion na siya. Ganito rin yung pag-portion ko ng bacon ko eh. Sa mga ganito. Para pagkuha ko, yun, diretso prito na siya. Meron pa rin akong ganitong type ng lagayan. So, usually ganito yung ginagamit ko sa tapa. Ito namang ganitong container ko na may separation or segregation ay usually ginagamit ko sa giniling. Portion-portion ka na siya para kukunin mo na lang pag magluluto. Magigisa. Yan. Kasi minsan magluluto ako nito pang isang serving lang, pang isang tao lang. Or pang dalawa lang. Kaya yan. Pinupuno ko na kung mas marami kayo, di dalawang ganito. Okay. So, ayan na guys yung ating beef tapa. Bango. Pag binubuksan ka, bango. Ito pa yung isa. Diba? And then, ito naman yung iluluto ko today. Just a dream, just
Okay guys, ipi-plate na natin. Ito yung ating atsara. Gagamitin natin. So, meron lang akong okra, kamatis, kung ano lang yung meron. Yan. Gusto ko yung piniprepare ko yung food namin na ganito. Na parang kumakain kami sa restaurant. Pero nasa bahay lang naman. Nilagay natin yung ating tapa. Napakasarap guys. Naku, tinikman ko na. Ang lambot. Ganun talaga pag na-marinate ng matagal. Malambot. Then, lagay natin yung mga garlic. Ang sarap. Saktong-sakto yung timpla. Kaya, naku, gumawa na kayo. Basta sundan nyo lang yung recipe na ginawa ko. Super easy. Gumawa ng tapa. Basta gawin nyo lang yung ingredients na sinabi ko. And yung measurement. You will never go wrong. Marami na naman guys nabibili nung Mamacita's Barbecue Marinade Mix eh. So, hindi siya sponsor pero yun talaga yung ginagamit ko eh. And then, nalagay na natin tong ating atsara. Nakalak. Oops. So, always pag kukuha kayo ng atsara nyo, gamit kayo ng tuyong kutsara o tinidor. Super bango. Ang dami na namin nakain ito. Kahapon ko lang ginawa. Naku, napakadami na namin nakain. Sarap din ng bell pepper. Marami akong makakain atsara. Yung ayaw na ayaw ng atsara dati. Talagang ayaw ko. Binibigay ko sa asawa ko yung atsara. Pag merong atsara sa ino-order namin na pagkain. Binibigay ko sa kanya. Ngayon, kahit anong oras ko siya kainin, kahit umaga pa yan, basta, ko siya, parang pampagana mo siyang kumain, or para hindi ka nauumay. So, check nyo na yung atsara making ko na video, para makagawa din kayo ng atsara na napakadali. Mura lang naman ng green papaya, guys. Kaya natin ng garlic. Yan, there you go. Ang ating pork tapa. Sobrang sarap po niyan, guys. Sarap siya. Hindi siya maalat. Hindi siya matamis. Sakto lang yung lasa niya. Para sa akin, ha. Ito yung isa. Yan, so, complete meal na yan. And this one as well. Guys, so, kain na po tayo. Enjoy your pork tapa at atsara. Bye! Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff